Sa video na to, tatalakayin natin kung totoo ba na ang Genesis daw, specifically kay Noah at ang Great Flood ay kopya lamang ng Epic of Gilgamesh. So bago po tayo magsimula, sana po i-like and share nyo itong video kasi po napakalaking tulong ito para dito sa ating channel. Si Gilgamesh po ay isang hari na kinasusuklaman ng kanyang mga nasasakupan. Kaya ipinadala ng mga Diyos si Enkidu upang linlangin itong si Gilgamesh. Ang kaso nga lang, naging magkaibigan po sila at naging magkasama pa sa maraming paglalakbay. Kaya dito nagalit po itong mga Diyos. Pinatay po nila si Enkidu. At nang mamatay si Enkidu, dito na po nagsimula si Gilgamesh upang hanapin ang immortality o yung maging immortal. Nagsimula po yung paglalakbay ni Gilgamesh upang hanapin itong si Utnapishtim. At nung makita niya ito, sinabi sa kanya ni Utnapishtim na hindi pwedeng maging immortal itong si Gilgamesh. Pero merong halaman sa gitna ng dagat na pwede magpabata ng kanyang katawan. Kaya po sinubukan kunin ni Gilgamesh itong halaman. At hindi naman po siya nabigo sa pagkuha nito. Ngayon, sa daan bago siya umuwi, huminto muna siya para maligo. At nung habang siya ay naliligo, kinuha nung ahas yung halaman na kanyang pinaghirapan. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito, tinanggap na po ni Gilgamesh na hindi siya magiging immortal. Kung titignan po natin, walang pagkakapareho ito sa Genesis. Nagkapareho lamang ito noong pumunta si Gilgamesh kay Utnapishtim. Kasi mayroong binanggit dito si Utnapishtim tungkol sa pagbaha at siya ang inatasan ng mga Diyos upang gumawa ng isang sasakyang pantubig para malampasan itong unos. Dito na po pumapasok yung iba't ibang opinyon na kinopya lamang ang kwento ni Noah sa Epic of Gilgamesh. Una na po dito yung sasakyang pandagat na gagawin nila. Ito po yung sa Epic of Gilgamesh. Ito naman po yung sa Noah's Ark. At ito po yung itsura niyan. Kung titignan po natin, yung sa Epic of Gilgamesh, mahirap pong sabihin na makakaligtas yung mga nasa loob. Kasi nga po, maaaring magpaikot-ikot yung mga nasa loob ng vessel o nung sasakyan na yan. Mas makatotohanan po yung Noah's Ark kasi mukhang disenyo po ng mga barko ngayon. Sunod ay kung gaano katagal yung unos na darating. Ito po yung sa Epic of Gilgamesh. Ito naman po yung sa Genesis. Dito po, mas makatotohanan na naman po yung sa Genesis. Kasi, gaano kalakas po bang ulan yung darating para palubugin yung isang nasyon sa loob lamang ng 6 na araw at 7 gabi. Samantalang sa Genesis, 40 araw at 40 gabi. At ito naman po yung sunod, yung mga ibon na pinakawalan nila. Ito po yung sa Epic of Gilgamesh. At ito naman po yung sa Genesis. Yan ang pagkakasunod-sunod ng pagpapakawala nila ng ibon. Ang rason po kung bakit sila nagpakawala ng ibon ay para malaman nila kung meron na silang lupa na pwedeng puntahan. So ito na po, na-discuss na po natin ngayon lahat ng mga pagkakapare-pareho. Ang tanong naman po dito ay alin sa mga ito ang unang naging istorya? Kasi mahalaga po yung time element dito eh. Siyempre kung sino mas nauna, siya yung kukopyahan ng mga nahuli sa kanya. Ayon po sa pag-aaral, ang Epic of Gilgamesh po ay isinulat noong 2100 BC hanggang 1200 BC, yung pinakakumpletong version na. At yung kwento naman daw po sa Genesis is around 1400 BC. So kung titignan po natin, mas nauna po yung Epic of Gilgamesh. Kaya posibleng kinopya lang po ng Genesis ang Epic of Gilgamesh. Pero saglit lang po, bago tayo makonvince na talagang kinopya lang po ng Genesis ang Epic of Gilgamesh, meron po kasing isang modern Bible scholar sa katauhan ni Mr. Jeffrey T. Gay na dapat daw nating i-consider na ang Epic of Gilgamesh ay merong several fragments at ito ay magkakaiba sa isa't isa. Ibig sabihin, yung mga fragments po na yun, magkakaiba yung mga kwento sa bawat isa. Ayon po sa kanyang pag-aaral, latest version na daw po kasi yung merong nangyaring flood. At yung mga naunang kwento daw ay wala naman pong ganoong pangyayari. So ibig sabihin, idinagdag na lang daw po yun sa latest version. Ginawa niya pa pong example yung kay Enkidu. Sa unang mga versions daw, si Enkidu daw ay isang alipin. Sa ibang mga version naman, si Enkidu daw ay pinadala talaga para maging kaibigan ni Gilgamesh at magturo sa kanya para maging mabuting hari. Samantalang dito daw sa version 11, ay ginawa si Enkidu para maging katapat ni Gilgamesh. Dagdag pa ni Jeffrey T. Gay
na kinopya lang ng Epic of Gilgamesh yung part ng pagbaha sa Atrahasis. Yung Atrahasis po ay isa ring istorya dito sa Mesopotamia. Kagaya ng Gilgamesh, si Atrahasis po ay bida rin sa kanyang istorya. Yung mga kwento raw po kasi nitong dalawang ito ay parehas mayroong pagbaha, pagpapadala ng mga kalapati at uwak, pag-aalay sa mga Diyos, at pag-atas sa kanila ng mga tungkulin. Wala raw ebidensya na kinopya ng Genesis ang Gilgamesh, hindi gaya ng Gilgamesh sa Atrahasis. Dahil makikita raw sa mga ito yung pagkakapareho ng mga salitang ginamit at estilo ng pagsulat. Ngayon, bakit nga ba nagkaroon ng pagkakapareho yung Genesis at Epic of Gilgamesh? Ayon sa mga scholar na nag-aaral patungkol dito, maaaring ito daw ay shared traditions. Ano po ba yung shared traditions? Ang pinakamadaling example po dyan ay yung New Year's Eve. Lahat po tayo nag-celebrate ng New Year's Eve. Iba-iba man po ang ating kultura, pero yung New Year's Eve, lahat po tayo ay naghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Ngayon, kung mapapansin niyo po dito sa mapa, magkalapit nga ang Mesopotamia at ang Euphrates River. Yung Euphrates River po, dito po ginawa ni Noah yung Noah's Ark. Kung nagkaroon po talaga ng matinding pagbaha ng mga panahon na yun, at pagkatapos ng baha ay napadpad na yung Noah's Ark sa bundok ng Ararat, posible po talaga yung sinasabing shared traditions ng mga scholar. Kasi damay po talaga itong Mesopotamia at siguradong na-experience din nila yung pagbaha. Kaya maaaring may kanya-kanya silang bersyon patungkol sa nangyari. At ito po yung mga kanya-kanyang bersyon nila ng pagsulat. Kung kayo po ba ang tatanungin, ano po ba sa tingin nyo ang nangyari dito? Talaga po bang may kopyahang nangyari? O sadya pong magkapareho lamang ang naranasan ng bawat sumulat sa mga kwentong ito? So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. At sana samahan niyo pa po ako sa mga susunod pa nating video.